Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Amen. Hello, hello, good morning. Siya lang po, ayun, balik. Okay. Good morning, everyone. It's Monday morning, first Monday of the month of May. Wow, very special month. Very, emotional month. First month of May. Anyway, so good morning po sa nandiyan. Sino man nandiyan? 2,000 and counting. Tayo. Nagparamdam po ang mga nandiyan na.
Yan, Chingin and Josie, good morning. Yan, sige, dahil nga sa panahon kahit nga may miss natin sa mga gawain Chingin and Josie. Pero nagsimbahin tayo last Saturday sa kanila. Anyway, so, ay, nagkat pala. Anyway, ayan po, balinaw na, ma-echo. Hello. Anyway, sa umagang ito, tayo magpapatuloy na po sa ating serye na tutol last Friday dahil nga po nag-Family Day. Kaya salamat po sa mga sumama sa Family Day and also congrats sa mga nanalo at na-water baptized. Napakasaya po na ang gawain nila. I hope na we're much many year. Pero anyway, masaya na maraming pa rin ating Family Day. So, hello, Sister Vicky Angeles. Yan, naalala ko, yan, nakaka-relate ako sa iyo. Birthday pala niya, birthday pala ngayon ni kanyang, yan, husband na nasa langit na. May din pala siya, Okay. Sister Divine De Leon, yan, happy birthday, kumare. Makapugay, di ba? Divine De Leon de Kapugay. Tama ba? Oo. Happy birthday. Yan si Praise Joy Santos Marandilla. Yan taga doon. Happy birthday. Taga Malolos. Uy, si Gabs, yan sinilabig nga ng birthday nila. Si Gabs, anak ni Pastor MC Cabrera, happy birthday. Kahapon. Isa kong dating kaibigan, si Marisa Melda Laureano Montes, happy birthday. Alam mo, makakarating. Wala yung makarating, di ba? At si Pastora Adalia Hansen, birthday ng Saturday. Yan yung ating naging guest one time. At umiwan niya si May Antonio, nasan ba ito? Happy birthday. At ang aking asawa ni Manel, ayun yung asawa, yung nanak ko. Tapos Pastor Dayan, si Hernandez, happy birthday din. Ayun, okay. At si Erich Tison, anak ni Edril. Okay, so yan, so mga nag-birthday at anniversary na kasal, lalo ngayong month of May, maraming kinasal ng month of May. So, advance happy anniversary sa inyo. So sa atin, ngayon, let's celebrate the goodness of God, 7,000 and counting. Good morning. Ate Lucely, good morning. Alam, binabati rin natin yung ating nakumit kahapon, Sister Trish. Ates de Resita, nakalimutan ko apelido. Yan from Shuttle, Bremerton, at sila po taga Santa Mesa. Yan, hoping na maganda ng church sa Santa Mesa, napakilala kahapon Santa Mesa, LFCI Santa Mesa. Uy, si Brother Arnold, kumpare, kamusta? Congrats sa iyong anak na yan, kahapon ay talagang talagang naitatag na bilang pulis. Ayan. Yan, birthday pala niya sa May 8. Wow. Kamayo pala ikaw di Pastora diyan. Hello, Jemits Jeanette. Yan. Hello. Thanks for watching. Okay, so without further ado, let's pray. Dito pa tayo pray pala. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil kami po ay patuloy mong pinagpala at patuloy mong sasamahan sa umagang ito. Kaya pagpala mo po ang aming buong linggo as we start a new month, new week. Talagang mapapuloy ka in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Yan. Thank you, Lord. Even busy din tayo kahapon. Marami tayong kaganapan. Meetings, and then yan, meron tayong opportunity na i-bless the Lord. Sana keeping our fingers crossed. At naramdaman ko na yan. Gusto niyo malaman? Ask me. Anyway, tayo po yung muna pagpuri sa Panginoon. Yan, let's go back in time. Kahapon po, napakaganda rin ang gawain natin. First Sunday of the month, talagang sumamba tayo sa Panginoon with the psalmist.
So let's go back and worship God together again with the psalmists. Love endures forever. And then sa 7, verse 8 and 9, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Sino po dito nakatanggap na mabubuting bagay sa Panginoon? Hallelujah! Sumigaw po ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord. Oh, we glorify your name, oh God. We sing because you are good. We will sing because you are good. And your mercy endures forever. Hallelujah. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. I
Amen. Tulungan natin bukas yan. Woohoo! Yan. Basta, oo. Okay. Thank you, Psalmist. Ayan. Thank you pala natin, Panginoon, for that wonderful share worship time, praise and celebration. Happy birthday, Intal. Good morning, good morning. Sister Nena Santos, good morning. Sister Connie Sigitan, all the way from Rojas City. Yan, namimiss na natin. Sister Connie. Good morning, good morning. Thanks for joining online. At least online, nakakasama ka namin. Yan, nandiyan sa Ate Arceli, at Vicky. Okay, si Miss Jeanette. Good morning, good morning. Okay, so Sis Pastora Marita, good morning, good morning. Yan, magkikita na tayo next Monday sa ating youth camp. Hope na makita namin kayo din. Meron tayong youth camp sa next week. Yan, kaya yung mga lahat ng ating mga apo, anak, pwede pa sumama sa youth camp at alam natin that will be a life-changing experience. Yan, sa ating lahat. Okay, without further ado, let's continue on with our topic na nasimulan natin last week. Although, ayan, ito po ay offshoot pa rin ng ating lesson sa team for the month of April. Dahil iba ng team natin for the month of May, na ginalik nga lang ng ating promotion sa ating team for the month, pero for the May. Pero balik na natin yung rooted in Christ, which is talaga naman dapat din pa rin talagang kahit nandun natin team talagang dapat ganun pa rin talaga ang ating mindset. Yan, it's based on the topic na rooted in Christ. Na kaya natin ng very infamous person, pero we have learned a lot. Sa totoo lang, talagang very life-changing yung lesson natin dito. Yan, the heart behind the kiss. Dahil alam natin kung mayroong isang popular na kiss na talagang that rock the world ay yung halik ni Judas. Yan, di ba? Kapag sinabi halik ni Judas, parang pangit pakinggan talaga, no? Yung Judas nga, magandang pangalan dapat yan eh. Kaso nga, dahil nga sa nangyari kay Jesus, yun nga po, nabahiran ng hindi magandang alaala ang pangalang Judas. Ang Judas nga means, ang Juda, from the word Juda, o Judah, which is praise. So, ibig sabihin ng Judas, maraming praise, di ba? May S eh. Anyway, so napag-usapan natin na ano ba ang dahilan, what led to the betrayal of Judas kay Jesus. Yan, pag-usapan natin na ito nga po ay patungkol sa maaring ilang dahilan. Number one nga po, yung isang obvious na naisip ng lahat ay he has a heart captured by greed. One of the heart behind this case is the heart captured by greed. Yan, pera-pera. Kaya although kami ay, yun nga, nag-iingat talaga tayo na huwag tayo masyadong maano sa pera. O kailangan natin ng pera kasi nga habang may mundo, habang umiikot ang mundo ay kailangan na ipondo, sabi nga nila. Pero wag na tayong wag tayong matrap ng greed. Yan. So alam natin yun binenta ni Judas si Jesus for 30 pieces of silver. Actually hindi ganun kahamahal dahil it's a price of a servant. Pero ang pera, ang greed talaga kasi talaga at magkano basta kumita. So talagang nakita natin ang nangyari yan kay Judas. Ang pangalawa nga po, siya po ay has a heart captured by a heart that drifted from Christ. Ng puso na napalayo na taga Kristo from some reason, offense. Yan, marami na simbolo niya yan si John 6 na kung saan nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng mga disciples sa tinuturo ni Jesus, maraming tumalikod kay Jesus. Si Judas hindi ba tumalikod radically that time, pero puso niya tumatalikod na. Simula na tumalikod kay Jesus. Kaya ganun din talaga yung mangyari sa atin na the heart that drifted long before Judas betrayed Jesus publicly, he was already losing him privately. Sabi nga, hindi lang natin ito na-relate sa mag-asawa. Minsan ganun din, di ba? Yung mga mag-asawa na magkasama pa, pero yung puso ng babae o ng lalaki, may iba lang minamahal, ang sakit. Kaya nga ito yung prinsipyo dyan eh. Kapag may number 2 ka, hindi mo mahal yung number 1. Kasi dapat yung number one mo, only one eh. Diba? Parang kay Jesus din. Kung meron kang number 2 kay Jesus, meron kang rival si Jesus sa puso mo. Maaaring questionable yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi dapat si Lord walang karibal sa buhay natin, sa puso natin. Bagtungkol kay Jesus, dapat tabi lahat. Amen? Diba? Talagang priority natin.
sa gawain, sa ating devotion and all that. Of course, although magpipil tayo, pero that should be the pursuit of our hearts. That we love God, then we will show it publicly and even privately. At si Judas kaya nagka-problema na sa kanyang private life, although maaaring siya identified pa rin as a disciple publicly, pero privately yan, nagsisimula na siyang masira ng mga negative and selfish ambitions and selfish desires na talagang tayo can be victim kung hindi tayo mag-iingat. Kaya nga, ingat-ingat tayo sa pagkita ng pera. Yan, meron kaming pinasok na business, something like that. Pero I have to guard myself na ito yung maging suporta lang sa gawain at hindi maging priority na talagang maapekto ng buhay ko. Yan, so dahil nga wag natin maging hadlang ang blessing sa atin, di ba? Seek the blessor, not the blessing. Di ba, puro blessing na lang hinahanap. Dapat yung blessor ang hanapin natin. And everyone say Amen. Yan, ano pa lang to, review pa lang. Pero ang dami na natin natatakel. So, number 3. Ito yung last Thursday. Yes, that heart. So, don't have the heart of the from Christ. Stand firm, hold on, pursue God. At number 3 nga, ito pinasapan natin last Thursday, which is naging emotional tayo. Kasi nga, we experienced this, di ba? Sino sa inyo ang hindi nakaranas nito? Having the heart disappointed with God or with Jesus. Na meaning to say, hindi nangyari yung inaasahan mo. Diba? Hindi nangyari yung healing na inaasahan mo sa Kanya, yung blessing na inaasahan mo kay God. Parang yung prayer mo, iba ang nangyari, ibang sagot, parang ganon. Parang we thought na we know better than God. Pero yun nga po ang naging problema ni Judas. He was disappointed with God kasi nga ay maling expectation. Katulad niya nangyari sa disciples sa John 6 this is very hard to understand. Who can tell them what he means? At this point, many of his disciples turned away and deserted him. Yung tumalikod. At minsan nangyayari tayo sa atin yan, hindi natin nalalaman, nangyayari sa marami yan na matalikod na lang sa ministry, sa gawain, iiwan na lang basta-basta without any, actually minsan nakakalungkot without any notice, ni ho, ni ha, mawawala na lang. At akala natin para sa tao lang nangyayari, pero hindi, si God directly yung yun. Si God ang directly nasasaktan natin kapag yung gawain para sa Panginoon, yung talagang ministry mo para sa Panginoon ay iniwanan mo. Kasi nga directly naman nagsiserve tayo kay God, di ba? Kaya yung disappointment talaga abantayan natin yan. And many people are somehow disappointed with what's happening around us. And somehow biniblame natin si God because hindi man talaga si Lord may kasalanan. At kung merong dahilan na inalaw ni God sa bagay, He has better plans. We just have to trust Him. Katulad nga hindi maintindihan ng mga pangyayari, di ba? Katulad nga ngayon, katulad nga halimbawa ako personally, ang nangyari sa atin, pinag-pray natin si Pastora, pero parang somehow, the way we look at it, parang hindi sinagot ni Lord. Pero as we grow deeper in this situation, alam natin sumagot si Lord. He has better plans. He has better answers. He has better, His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. Amen. Wow. Woo. So we trust God for that. Amen. Sa ating betin, magbabati sa church at sa ating lahat. So we trust God sa ano man ang nangyayari sa ating buhay na hindi natin maintindihan. He knows better. Mas alam niya yung nangyayari sa atin. Hindi siya oblivious o hindi siya unaware sa nangyayari. He's God for all we know, di ba? He knows everything. Kaya we trust Him. I just trust Him. I trust God. Now I know better. So ito lang, ngayon mas nakaka-cope na ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Talagang I'm heading towards this emotional months. Pero I know better. God has better plans. Amen. God is still good. Amen. So kaya nga kung tayo mga na-disappoint kay Lord, katulad niya si Judas, kaya siya na-disappoint kay Jesus kasi nga ang inasahan niya at ng mga disciples then at that si Jesus ay conquering king.
na darating, pero hindi, di ba, napako nga sa krus, pinahirapan, he became a suffering savior. Ang kanyang pagdating ay para, hindi lang para sa Israel, kundi para sa kaligtasan ng buong mundo, kaligtasan ng sinumang maniniwala sa kanya. And no one can really comprehend that at that time. Ngayon, intindihan na natin, pero sila talaga wala silang idea. In fact, paalis na ka na si Jesus, yun pa rin ang nais nila na maghari si Jesus. Dahil nga makapangyarihan si Lord, ay alam niya pwede niyang sa isang iglap, pwede niyang tapusin ang lahat ng paghihirap. Pero for his intent and purposes, inalaw niya na magpatuloy ang mundo as it is because he has better plans. And you just have to trust him. Hello, Ate Betty. Good morning, good morning. So disappointment sometimes nga turns devotion to betrayal. Pero dapat maging katulad natin tayo ng ito yung gusto ko lang i-share natin din. Yung attitude ng ni Isaiah nung sinulat ni Isaiah sa Isaiah 40. Why do you complain, Jacob? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord? My camp is disregarded by my God. Diba? Yung isang tanong natin, bale wala naman ako kay Lord eh. Yan lang, yung sapatos ko, luma pa rin and all that. Ba yung nasabi ko? So, my cause is discarded by my God. Do you not know? Pero sabi nga rito, have you not heard the Lord is the everlasting God, the creator of the heaven, of the ends of the earth. He will not grow weary, and his understanding no one can fathom. Wow! Tuloy natin, he gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord, amen, will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Wow, and not be faint. Amen. Thank you, Lord. Kaya nga, ang sagot natin dyan ay yan, don't have the heart disappointed with Jesus. Believe, hope, trust. Hope pala. Believe, hope, trust in God. Can you comment it down below? Believe, hope, trust in God. Woo, woo, woo. Yan, wow. So, napakadami yung lang revelation na natin natin. So, ngayon lakot na tayo sa fourth point. Sa fourth point, ito yung naging parang natin jumping board sa topic kahapon, yung empowered from within and empowered by God's Spirit. Kasi nga, everything that's happening around us is actually an inside job. Kung anong nangyari sa loob natin, yun talagang mag-reflect sa labas natin. Kaya napaka-importante batayan natin ating puso. Sabi nga sa kanta, take good care of your heart. Diba? Kung tayo sa physical nag-iingat tayo sa ating puso, ganun din sa spirito. Na dapat mag-ingat tayo sa anong makaka-apekto sa atin, sa spirito natin. So, number 4, na naging problema ni Judas. Amen. Saba. Ayun. Number 4. The heart open to the enemy. Ano problema ni Satan? Ni Judas. Yes, the heart that is open to the enemy. Yan, naging bukas siya sa kaaway. Kaya nga, yun ang problema natin kapag tayo exposed. Kaya nga, ingat tayo sa ating mga exposure sa mundo, sa mga tao. Talagang mas dapat maglagi tayo sa presensya ng Panginoon. There is our protection. Na talagang pasilo ng katabi natin, kasama natin, rest assured, you'll be in better hands. You'll be in good company. So, dapat ganun din tayo sa ating buhay. Ingatan natin ang open door
sa kaaway. Ito nga nangyari kay, kay Judas. Basahin natin sa Luke 22, 3-6. And then Satan entered into Judas Iscariot, who was one of the 12 disciples. So, pumasok So, ba't kaya nakapasok? So, ibig sabihin, by this time, wala na si Jesus sa puso niya. May nakapasok na ibang tao, na ibang nilalang, kumbaga, hindi pwede magsama sa isang lugar, si Satan at si Jesus. Ginawa na nga niya yung inevitable. The inevitable. Wala si Pastore. Correct ako. And he went over to the chief priests and captains and of the temple guards to discuss the best way to betray Jesus to them. So dahil nga pumasok lang si Satan sa kanya, ginawa niya na yung mga parang talagang bagay na inisip niya ay makakatigil sa gawain ng Panginoon. Kaya nung pumunta si Judas sa high priest, ito sabi, they were of course delighted to know that he was ready to help them and promise him a reward. So he began to look for an opportunity for them to arrest Jesus quietly when the crowds weren't around. So talagang pinag-aralan yung move ni Jesus dahil yun nga, pinangunahan na siya ng kaaway. Pero ang nakakatawa nga din dito hindi naintindihan ng kaaway na sa talas yung plano ng Diyos. Kaya trust God talaga eh. Di ba? So, pero nakita natin doon, naging open door, nagkaroon ng open heart si Judas sa kaaway, sa diablo. At minsan hindi tayo aware, nakakapasok talaga sino sa inyo. Talaga sa totoo lang the mere fact na marami sa atin ang talagang marami pa rin na mga negative na nasasabi o negative na mga bagay na ating pinapatulan and all that, malamang sa malamang nakapasok na nga ang kaaway sa atin. At sabi nga ng Bible, huwag natin bigyan ng puwang ang kaaway. Si Judas, grabe yung puwang na binigay niya. Kaya the reason, no wonder talagang he has that problem controlled by the enemy. To the point na talaga siya ay nagpakamatay dahil nga pinasok siya ng kaaway. Kaya delikado, di ba? Delikado yung talagang tayo ay vulnerable, open door sa kaaway. Kaya isang bagay na dapat talaga nating pagtuunan ng pansin. If we want to really be loyal to God, isang bagay na gagawin natin ay talagang gawin natin yung sinasabi nga ng Bible na talagang huwag nating bigyan ng puwang ang kaaway, talagang punuin natin ating puso ng word of God so that the enemy will not be able to penetrate our hearts and our minds. Kung puno tayo ng God, puno tayo ng word of God, puno tayo ng Jesus, then he will have a hard time convincing us and following us up with their own na mga ginagamit din para tayo aliwin, di ba? Kaya ingat-ingat, praise the Lord. So saan nagsimula ang pagpasok ng kaaway? So it's more compromises open big doors. Kaya kapag tayo nagsimulang kaya nga talaga ingat-ingat tayo sa lahat talaga, let's be aware. Yan sa ating mga kinakausap, mga nakikita sa Facebook, sa internet, mga naririnig, di ba? Mga napapanood and all that. Talagang wow. Ingat-ingat po tayo. Gamitin lagi natin ang ating filter, ang ating faith filter, ang ating holy filter para hindi lahat ng masama ay makapasok sa sistema natin. Kahit nga minsan nangyayari nga sa marami ngayon, kahit tayo minsan nabibiktima dyan na yung masyado tayo exposed sa mundong bagay na hindi natin talaga napapansin na pinapasok pala tayo ng diablo. So ano ba yung so kaya nga hindi si Satan, hindi siya nagsimula sa betrayal kaagad Talagang unti-unti yan Kaya nga kung talagang meron tayong maging awareness sa buhay natin yung mga bagay na unti-unting pinapasok sa atin ng kaaway and not realizing na trap na yun. For example, di ba, hindi ka makadalo ng gawain one time, nasundan ng pangalawa, ng pangatlo, hindi ka nagbasa ng Bible, nasundan ng pangalawa, pangatlo, tapos meron kang nasabi na hindi magandang word,
Nasunod pa ng pangalawa, pangatlo, naging habit mo na. And soon enough, trap ka na, di ba? Trap na tayo. At hindi natin gusto yun na mangyari sa atin. Okay. Nagbabatian po sila sa ating ano. Okay. So let's get engaged. So paano nagsisimula ang ano, open to the enemy? So number one niya, nagsimula to sa ano, dishonesty. Yan, kaya yung pagiging dishonest, talagang boss natin yan talagang sinusan nyo ang napahamak na sa dahil nga hindi mo pagkasabi ng tapat. At talagang marami ang nangyari. Minsan talagang ang unknowingly nagagawa natin just for us to escape for a situation. Pero as far as God is concerned, dapat talaga ipakita natin sa mundo na ano, na we can actually talagang discipline ourselves not to do the things that will make the enemy happy, di ba? Pero kundi talagang sa ating pamamagitan natin ay we will still trust God kahit hindi natin naintindihan ng sitwasyon, kahit na feeling mo ay mas maraming panalo pa nga ngayon ang mga kaaway sa ating buhay sa maraming bagay na pag napabayaan natin talagang wala. Talagang tayo po ay matatrap na. So it starts with this honesty. Pangalawa, hidden sin. Oh dear. Aray-aray tayo dyan. Minsan talagang, di ba, mayroon tayong mga bagay na hindi natin masasabi sa ibang tao, pero alam ni Lord, pero tinatago pa rin natin. At yun nga, talagang nagiging open door yan. Nagiging vulnerable tayo sa away. Ano pala, pwede palang ano. Kasi naririnig lang yung job yan. Kaya talagang ingat-ingat tayo. Talagang to really be honest before God at itago ang anumang, wag itago ang kasalanan. Kasi nga, kung tayo mahal natin ng Diyos, nagkakasala tayo, pero papatawarin tayo ng Panginoon, di ba? He's faithful and just to forgive us. Pero kaya wag na natin palakahin pa yung mga maling mga paraan natin ng paggawa ng mga bagay at even yung mga kasalanan na talagang hindi man bunyag. Pero baaring ito ay nagiging dahilan ng ating paglayo sa Panginoon. At pangatlo nga, divided loyalty. Ayan, kapag ikaw ay talaga nagkaroon ng hindi na gano'ng katapat sa Panginoon, kaya mo nang i-give up si Lord, kaya mo nang i-give up ang mga gawain, ganun kadali, na para bang wala kayong pinagsabahan ni Lord. We really have a problem on that. Yan, kaya talagang divided loyalty talagang isa yun sa talagang dapat aware tayo, lalo sa mga Kristiyano, kahit sa church, di ba? Kahit na parehong tama yan eh. Pero dapat talaga meron kang paglalagyan talaga. Hello po. Ate Adrian Paul, kumusta? Mr. Pogi. Ayan, sa hindi ka namin nilakita naglaro. Natalo tuloy sila sila Bal. Anyway, ayan, so yung divided loyalty. Kaya sa sa church to lang, we can go to other churches and all that. Pero dapat talaga loyal tayo sa isang church kasi that's the way God designed us. Kasi may mga kanya-kanya tayong mission. And right now, I'm trying to work that out na talagang tayo ay magkaroon ng solid leaders group that talaga that will really do the work of the ministry. Kasi meron tayong oras na hinahabol kumbaga. Kaya ganun din kaya siguro somehow yung meron kami kasing parang sinalihan grupo na where we can be blessed somehow. Pero yung mga prinsipyo doon na inisip ko baka kaya ako inilaw na sa bali pero I have to guard my heart para rin makuha yung prinsipyo ng yung sense of aggressiveness, loyalty ay maibaba rin sa atin sa church natin talagang natin na talagang kung gusto mo talagang lalong kumapit sa Panginoon ay dapat talaga makitaan ka ng katapatan kay God at actually even then hiningi ni Lord yan ng katapatan din sa sa church at sa leadership na binigay sa inyo ng Panginoon, di ba? Parang sa mga anak lang natin, di ba? Ayaw naman natin ang anak natin mas loyal pa sa uncle niya, di ba? Mas loyal pa sa kapitbahay.
Diba? Dapat gusto natin siyempre sa ano sa pamilya natin. Kaya pero minsan hindi nagkakaintindihan sa ganyan. Marami na tayong dinaan ng ganyan. Pero si Satan ganoon na nangyari eh. He is with Jesus and then na lured back siya dun sa mga high priest na huli ang loob niya. Ayun. Binenta ka nilang boss. Nagkaroon ng open door si Satan sa kanya dahil nga dahati ang kanyang loyalty. Kinanta niya ng sana dalawa ang puso ko. Hindi pwedeng dalawa eh. Diba kahit sa mag-asawa yan, kahit sa mga relasyon natin, hindi pwede eh. Ako nga eh, wala na si Pastor Maricel eh. Hindi ko pa rin siya mag-give up. I mean, talagang ganoon lang yung pag-ibig kung talagang mahal mo yung Mr. and Mrs. mo eh. Talagang hindi mo siya magpapapalit basta-basta. Sana ganun tayo kay Lord, di ba? Di mo talaga magpagpapalit si Lord sa ano pa mang bagay, wag sa 30 pieces of silver. Ang cheap nun actually. Kaya yun nakakalungkot nga eh. Master, Rabbi, si Jesus, King of Kings and Lord of Lords, binenta lang ni Judas sa 30 pieces of silver. At kung ilalagay natin yun sa paano natin, minsan pinagpapalit lang natin si Lord sa mga walang kaparadakang bagay, di ba? Di ka atin ng gawain dahil merong concert, kaya di ka atin ng gawain dahil nga para tinamad ka. Yung mga, I mean, mga petty things lang na ang dali-daling ipagpalit ang relasyon sa Panginoon. Kaya nga, kaya nga, kung sana maintindihan ng lahat ito na talagang if we want to build something in the lives of others, that is our loyalty to God. And our loyalty to church can really help actually. Kasi nga, sabi nga ng Bible, di ba, kung yung tao na nakikita mo, hindi mo minamahal, eh paano pa yung Diyos na hindi mo nakikita, di ba? So, ganun din, that applies also in our loyalty to God. Na kung yung si God hindi natin nakikita, loyal tayo, pero doon sa taong nakita mo, sa magulang mo, sa leader mo, hindi ka loyal, eh, I think magiging questionable din yung loyalty mo kay God. Kasi nga, that's the way it should work. Amen? So, uh, so sa tatlong bagay na yan, bantayan natin. Yung ating puso. Yan, dishonesty, hidden sin, and divided loyalty. Hindi mabasa. This is our verse. So kaya ano gagawin natin ngayon? Guard your heart. Can you comment down below? Guard your heart. Yan kasi nga, para hindi makapasok ang kaaway. Eh kasi nga, alam natin na hindi man talaga papasok ang kaaway kung hindi mo siya imbitahin eh. Hindi siya akala mo natin sa palusutin. Di ba diba sino sa inyo yung pintuan niya eh, katulad ng nasa picture eh, nakauwang na lang konti eh, maya-maya pumasok na yung pusa, di ba? Pumasok na yung ayaw mo pumasok sa bahay mo dahil merong konting siwang. Di ba yung ahas nga, sabi nga, kaya nga Satan parang is likened to a snake na ang snake eh, bigyan mo rin ng konting butas yan, makakalusot yan. At talaga papapasok niya buong katawan niya. Yan yung katuso ang kaaway. And which is also applicable sa spiritual. Bigyan mo na ng konting lugar ang kaaway na wala, talagang pwede ka na pasukin. Guard your heart. Kaya yung mga kasalanan na ating mga binibaby ay talagang dapat tapusin na natin. Because the sin tolerated today will be a burden, bondage tomorrow. Ayan, yung kasalanan na pinabayaan mo ay pwede maging bandage tomorrow. Di ba parang sugat lang yan. Kapag yung sugat pinabayaan mo, ako talagang lalaki yan eh, magugulat ka ay matindi na, malala na. Yan. Jesus is my firm foundation, sabi ni Josie. Sabi ni Sister Connie Sigitan, guard your heart. Sabi niya ni Josie pa rin, guard your heart. Amen, amen, amen. Palapakan natin si Lord. So these are reminders that I hope is helping us a lot kung paano ako din natutulungan. So the enemy doesn't open the door. He enters where it is opened. Yan, hindi siya basta-basta pumapasok. Hindi siya nagbubukas pala, hindi siya nagbubukas sa pintuan. Pumapasok siya kapag bukas sa pintuan. Yan, don't make him invited. Yan, nila Pastora Cabrera, Susan Cabrera,
Yan, belated happy anniversary uli sa inyo. At happy anniversary sa mga nag-anniversary kahapon. Ay, kahapon ba yun? Ay, ano ba? Basta maraming sa Dabotas, apa ba yun? Anyway, yan. Ephesians 4:26-10:7, ito yung sinasabi ko. Kaya yung galit, isa yan sa ano, babantayin natin eh. Kasi diyan pumapasok ang kaaway. Diba? Sabi dito, do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil, often referred to as a foothold or place for the enemy. Yan, di ba? Yung an opportunity. Yan, so yung minsan yung anger ay yung ano, yung foothold na kaaway eh. Kaya totoo yung pwede magalit ka nang nagkakasala, pero maaari mo ka na magalit, di ba? Although si Jesus nagalit ng holy anger, pero make sure na yung anger mo ay talagang galing sa Panginoon, talagang holy anger. Pero minsan ito ay talagang nagiging foothold ng kaaway kapag hindi tama. Di ba kapag nagsalita ka na ng negative words, kapag nagmura ka na, kapag ikaw ay talaga nagkaroon ng damdamin na negatives against others, eh yun, foothold na nakaaway yun para ikaw ay talagang mapasok. Kaya huwag tayong magbigay ng ano ng puwang sa kaaway. Yan, bantayan natin ang ating mga temper, ating mga emotion, ating mga reaction sa lahat ng nangyayari sa paligid natin. Kasi nga po ay it can be a foothold to the enemy. Amen, amen. So 1 Peter 5:8, ito rin talaga napakahalaga nito. Kaya ito maganda sa every gising, ang daming extra verses. Sa sermon hindi ko nabanggit ng mga to, pero ngayon nababanggit natin. 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Yan na naman yung word na yan. Your adversary, mami ano ba yun? Yan tinatanong si pastor kapag ganun yung pronounce dito. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Yan, kaya naghanap siya ng pwedeng masisila. Kaya ang tanong diyan ay ikaw ba'y kasila-sila? Yan, hindi po hindi kasi sila ng kaaway kundi ka kasila-sila. Sabihin kung di ka parang roaming around na talagang vulnerable tayo sa kaaway. Kaya yan babantayan natin yung mga ano natin, yung mga off season natin, off hours natin. I mean, yung parang wala kang ginagawa, naghuhuko ka lang, baka mag-open door ng kaaway yan eh. Talagang, kaya mas maganda talaga, talagang kahit paano ay ikaw ay merong nag-feel lang yung mind, nakikinig ka ng worship, ng music, talagang expose ka kagad, as compared doon sa tahimik ka lang, tapos marami kang iisip, pag nag-iisip pa lang, naku, maaring maisip mo mga negative eh. Kaya ako, for example, ako talagang kung hindi ako maingat, talagang wala akong magagawa. Pag nag-isa ako, di magbukat, mag-iiyak, mawala si pastor eh. And that can be a foothold of the enemy to bring me down, to put me into depression. Kaya I should make myself busy for him and to do good things, diba? Mga ganung bagay na talagang makakatulong sa atin. Kaya isang bagay na dapat nating maging aware. So we will not give an open door to the enemy. At yun, ano na pala tayo. Kaya don't have the heart open to the enemy. Ayan, hindi nalabasa. Ayan. Don't have the heart open to the enemy. Anong dapat natin gawin? Eh, nangyari. Submit to God. Make Him king of your heart. Yan. So, instead, ang gawin natin na tayo sumuko sa Panginoon at gawin natin hari ng puso natin ang Diyos, si Jesus, para hindi magkaroon ng pwesto ang kaaway sa ating buhay. Diba? Katulad sinabi ko, kapag si King Jesus na nakaupo sa trono mo, wala namang gagawa ang kaaway, hindi na siya pwedeng pumasok. Hindi ikaw masunod, kundi si Lord ang masunod pa rin sa ating buhay. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Ayan, so tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at isa na natin ang pintuan sa kaaway. At talagang magkaroon tayo ng open heart for Jesus, not for the enemy. At maiwasan natin yung nangyari kay
Judas. So let's pray. Father God, salamat po sa ating sa pagkakataon to na kami po ay patuloy mong tinuturuan, lalo ngayon na very deceptive ang panahon, kung paano nga si Judas mismo na disciple mo na inadaya pa that time, how much more na ngayon talagang vulnerable ang marami sa amin dahil nga sa talamak ang kilos na kaaway, pero alam namin na mas matindi pa rin ang pagkilos mo. So Lord, make us the right choice to choose to follow you, to be strong in you, God, to stand against all the works of the enemy and rebuke the devil, resist the devil, that he will flee from us, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, dahil alam ko na ikaw patuloy na sasama sa amin throughout this day as we start this another week and another month, Lord. At papalain mo po kami, Panginoon, lalo po sa aming nangunguna sa lahat ng mga gawain. Lord, gabayan mo kami, katulad po ng mga sitwasyon namin na maaaring madaya kami ng kaaway. If we follow the Holy Spirit in our lives and even our leaders in the church, Lord, na maging sensitive kami talagang ang loyalty namin ay sa iyo at sa mga niligay mo sa aming buhay, Panginoon. Dalangin po namin ang gawa ng kaaway ay huwag magtagumpay sa pangalan ni Jesus sa aming mga personal na buhay, sa aming church, sa aming ministry, sa aming pamilya, in Jesus' name, O God. Kaya salamat sa iyo. Patuloy mo pagpalain ng bawat sana na nakasama namin ngayon at samahan mo po kami, Panginoon, upang kami pa mas maging matagumpay pa para sa iyong kapurihan. Kaya ito po ang dalang sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and Amen. Praise God. Yan, praise the Lord. Yan, kaya tayo po pansamantala magpapaalam. At yun nga po, marami tayong mga pinahanda this month of May. Kasi na yung wala. So tayo po magsama-sama pa rin sa ating mga gawain. Meron kami family altar, yan, Abigail, hello. And also nga sa ayan, ayaw, nawala yung mouse. Anyway, ayan, tomorrow po, tayo magkita-kita pa rin 7 a.m. Dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. Sa mga nag-replay, just follow na lang po. Maganda po yung ating sharing ngayon, reminding us to be aware of the plans of the enemy. Amen. Ayan, ayaw. Ayan, okay. So God bless, shalom. At yung nga po, tayo po ay naghahanda na rin sa ating camp. So kung paano natapos sa family day, now we're focusing on the family camp, youth camp on Monday. Yan, so I'll try to work out kung meron pa tayo every gising that week, at least on those first 3 days. So kahit doon, we'll see. Pero anyway, so thank you for being with us, and by the grace of God, see you again tomorrow 7 a.m. dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. Thank you po for everyone. God bless. Shalom. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo.
the day of the Lord. Every kissing is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every kissing is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every kissing is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every kissing is a blessing.